Mahal na hari. Sa ngayon, magulo ang Riverview. Gusto ng lahat na mabuhay ng walang hanggan. Natatakot ako na itong eliksir ng immortalidad ay hindi mapunta sa kamay ng emperador. Ang mahal na hari, itago mo muna ito. Tapos ikaw, Babalik ako para hanapin kayong lahat. Sadie, ingatan mo ang kanyang kamahalan. huwag kang mag-alala kuya, tiyak na aalagaan ko siya. At ingatan mo rin ang sarili mo. Nagbaon ako ng ginto at pilak sa likod ng hardin ng Ancestral Hall. Para sa iyo yan, para magpakasal at magpatuloy sa angkan ng mga Preston. Nasa kay Dylan Preston ang eliksir ng immortalidad. Sugod! Sadie, ikuha mo ang kanyang kamahalan at tumakbo. Dylan, Alice! Narito ang eliksir ng immortalidad. Kung may lakas ng loob ka, kunin mo. Dylan! Dylan! Hindi ko man lang nasilayan na ikinasal si Sadie o ang prinsesa na nakahanap ng asawa. Dylan! Sayang naman. Dylan. Dylan. Ang tagapagmana ng Amboy na Guild ay naghihintay pa rin sa napagkasunduang kasal ninyo. Gumising ka, pakiusap. Hindi ba't patay na ako? Sino ka? Nasaan ako? Ako ang hardinero ng pamilyang Preston, si Ava. Sobrang kalasingan mo kagabi at natulog ka sa Ancestral Hall buong magdamag. Kanina mo sinabi? Ito ang Ancestral Hall ng pamilyang Preston? Ito ang lugar kung saan nakipaglaban ang ating mga ninuno sa mga tanodang silangan at kanluran, at ito ay isang bawal na lugar. Ipinagbabawal ng Panginoon na pumasok ang sinuman. Sino siya? Siya ang nagtatag na ninuno ng pamilyang Preston, at ikaw, Dylan, ay kamukhang kamukha niya. Kahit ang inyong mga pangalan ay magkapareho talaga. Dylan Preston! Saan ka ba nagpunta? Hindi madali ang pagbalik sa iyo mula sa probinsya. Nitong nakaraang buwan, wala kang ginawa kundi uminom at magsugal. Maaari ka bang magbago? Dylan, kung maglakas loob kang lumiban sa napagkasunduang kasal sa tagapagmana ng Amboy na Guild, ipapako kita sa pader at hindi mo na magagawang bumukod. Sa paano man napunta ako sa katawan ng anak ng pamilyang Preston na kapangalan ko na walang kwenta. Papunta na si Jean ng Serenity. Kung malaman niya na pumasok ako rito para alagaan ka, tiyak na bubunutin niya ang mga binti ko. Ava, nasa loob ka ba? Ano na ngayon? Sumama ka sa akin. Ligtas ang mga binti mo. Ang taas naman ng pader na ito. At dinala mo lang ako sa kabilang side. Kumpara sa mga pader ng palasyo, ang isang ito ay madali lang yan. Wala nang palasyo. Lahat ay lubos na nagbago. Sana naman makita rin ito ng prinsesa at ni Sadie. Makita rin nila ang lahat ng ito. Maganda sana yon. Anong taon na ng dinastiyang Solar?
Dinastiyang Solar, ngayon ay taong 2025 na. Lumipas na ang 500 taon mula ng Dinastiyang Solar. Dylan? Ano kaya kung ikuha kita ng isang mangkok ng hangover soup? 500 taon na ang lumipas sa nakaraang buhay ko. Dahil miyembro ako ng Gwardyang Imperial, naging maingat ako sa lahat ng oras. Ang pinakamalaking hangarin ko ay wala nang iba kundi ang magbayad pinsala at magkaroon ng masayang pamilya. Ngayon na ang tadhana ay binigyan ako ng isa pang pagkakataon. Dapat kong sulitin ito ng husto. Dylan, Ang kapatid kong babae? Dylan, ang sakit ko kaya. Ay hindi nagagaling? Saan ka ba naman nag-inuman ng maaga pa sa umaga? Naalala mo pa ba na ipinangako mo sa akin na pupunta tayo sa arranged marriage meeting ngayon? Siya at ang kapatid ko ay magkamukhang magkamukha. Posible kaya na nag-iwan si Sadie ng isang tagapagmana para sa pamilyang Preston, kaya ako ang kanilang ninunong tagapagtatag. Nakangiti ka pa? Hindi madali na makuha ka mula sa probinsya, wala ka pang natutunang tunay na kasanayan. Paano ka makakahanap ng asawa at magpapatuloy sa lahi ng pamilyang Preston? Tama ka talaga. Pinakamabuting bumalik ka na bago pa mahuli ang lahat. Anak, kung patuloy mong sasayangin ang buhay mo ng ganito, kahit nasubukan naming tulungan ka, wala nang pag-asa. Serenity, ang tagapagmana ng Amboy na Guild ay naiinip na. Bilisan mo at dalhin si Dylan para sa kanyang marriage assessment. Atake! Ano ito? Paano ito nakakapagsalita? Bata ka. May natutunan ka naman pala, hindi ka rin pala bano. Pero pinakaayaw ko sa mga taong hindi tapat. Konti lang ang sinabi sa'yo ni tita. Nagmamagaling ka na agad gamit ang sarili nating produkto. Akala mo kung sino ka? Lasing ka ba? Sa totoo lang, alaala lang pala natin ito. Tita, hindi na ako inom. Tuwaan tingas ng type mo. Sumama ka sa akin ngayon din sa assessment arena. Kayong dalawa, itabi niyo ang drone. Oo nga pala, munting hardinero, maghanda ka ng isang bouquet at ipadala mo kay Dylan. Dylan, 500 taon ko nang inaalagaan ang pamilya Preston. At ngayon, may nakilala tayo na kapangalan mo. Siya ay napakapareho mo. Ang heiress ng Amboy na Guild ay kumuha ng isang top-level na assassin para subukan ang mga kandidato sa engagement. Sa lahat ng mga natatanging binata dito sa Riverview, kahit na hindi ko inaasahan na makapasa ka sa pagsusulit, huwag kang masyadong kabahan dahil sa huli ikaw ang kumakatawan sa prestihiyo ng mga Preston. Espesyal naman ang karwaheng ito, pero curious lang ako kung ilang libra ng pagkain ang kailangan nito araw-araw. Dylan. Sinusubok ng isang assassin? Hindi pa naranasan yan. Pero may konting karanasan naman. Paano ka magkakaroon ng karanasan kung hindi mo pa naranasan? Dahil dati, ako yung laging nagtetest sa mga assassin. Sa totoo lang, hindi naman masama ang maging isang regular na tao. Kung hindi lang dahil sa pamilya Preston na unti-unting humihina ang impluwensya at walang kahit isang lalaking tagapagmana, bakit pa kailangang sumali sa engagement na ito? Hoy, munting hardinero, nandito ka na kahit na mas maaga pa sa amin. Ako, kakarating ko lang din. Tara na. Mukhang nagsimula na. Huli na tayo. Ang ilang itong mga lalaki ay ang mga nangungunang talento mula sa ibang crew. Mr. Serenity, dapat na kayong umuwi. Bakit? Ang heiress mula sa Amboy na Guild ay inimbitahan ang hari ng 4 na nakamamatay na assassin na si Shadow, ang pinakakinakatakutang assassin bilang mga assessor. Walang paraan para maabot ang kanyang pamantayan para sa engagement. Kumpara sa screening process ng Imperial Guard, sino ang nakakaalam kung paano ito magtatapos? Bobo ka ba? Ang Imperial Guard ay isa sa 1 milyon. Isang tunay na pagsusulit sa buhay o kamatayan. Pero dahil nandito na tayo, subukan na lang natin.
Salamat sa paghihintay ninyong lahat. Ang inyong pamilya Preston ay talagang marunong gumawa ng grand entrance. Lumabas kayo at humanap ng malayong kamag-anak na halos walang koneksyon sa inyo para pakasalan ako at nahuli pa rin kayo. Sa pagkakaalam ko, ang paligsahan ay nakatakda para sa alas 10 nitong umaga. May 15 minuto pa, paano naging huli iyon? Ang hari ng 4 na nakamamatay na assassin ay inimbita ko ng may malaking halaga. Mahalaga ang oras niya. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita hinintay. Tapos na ang paligsahan. Pwede ka nang umuwi. Ganun ba kahalaga ang paligsahang ito? Ang Amboy na Guild ay umuusbong ng husto, ang pagpapakasal ng kanilang tagapagmana ay maganda para sa atin. At bukod doon, hindi ba gusto mo si Bella? Pwede kitang tulungang makuha ang loob niya. Gusto ko siya. Lagi kang lasing ng lasing, hindi ba't dahil hindi mo makuha ang puso ni Bella? Huwag mong isiping, hindi ko alam. Talagang may hindi pagkakaunawaan. Sige, tumigil ka na sa pagiging matigas ang ulo. Binibining Bella, tapos na ba ang paligsahan dahil nakakita ka na ng talagang gusto mo? Hindi pa. Hindi mo naman seryosong iniisip ang taong katabi mo. Ang pangarap kong makakasama, di ba? Hoy! Gwapo si Dylan. Talagang wala akong nakikitang mali sa kanya. Para ipares kay Binibining Bella, sa tingin ko ay higit pa siyang karapat-dapat. Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong ito. Gagawa ako ng pagbubukod. Ang hari ng 4 na nakamamatay na assassin. Bawat isa ay may kani-kanilang lakas. Kung makakatagal ka ng 3 segundo laban sa kanila nang hindi nabubuwal, pakakasalan kita. Bakit 3 segundo lang siya dapat tumagal, pero kailangan naming mabuhay ng 1 buong minuto? Oh, sobrang hindi patas yon. Kung susubukan ako ng mga iyon, sa tingin ko ay hindi sila sapat para sa trabaho. Gandang patalim pero nagtataka ako kung sapat ba itong matalas. Siya ang pinakamahusay na eksperto sa patalim. At pinagdududahan mo pa siya? May kulang. Hindi sapat ang pagpapanday. Ang bagay na ito ay isang nakatagong armas. Oo, kaya ano ba ang napakagandang ideya mo? Metal ito. Kung sapat na malakas ang iyong kasanayan, makakapanakit ka ng tao kahit gamit ang dahon. Ang isang manipis na sinulid, kung ginamit ng tumpak, ay pwedeng pumutol ng ulo ng isang tao. Pero tandaan mong kulayan ito ng itim o baka madali itong makita. Ano ba ang ginagawa mo? Sino ba ang pinipili mo? Seryoso? Siguro, pwede kong bigyan sila ng 1 o 2 tip. Dylan, tinawag ka rito para sa assessment, kaya bakit ka nagbibigay ng payo sa kanila? Bata, medyo mayabang ka ha? Paano kung bigyan mo ako ng payo tungkol sa baril ko? Baril? Isa lang yan sa mga klase ng tagong sandata. Parang pana. Maganda naman ang lakas. Serenity. Itong lalaking napili mo kahit nagaling siya sa probinsya at medyo mababa ang estado. Sa tingin ko, okay lang naman sa akin. Kahit saan lumaki ang isang anak ng mga Preston, hindi dapat tawaging mababa ang estado. Miss Bella, kung kontento ka, bakit hindi na lang gawing opisyal agad? Ang pamilyang Preston at ang Amboy na Guild ay maaring magkaroon ng estratehikong alyansa. Ano sa tingin mo? Narinig ko na ang inyong pamilyang Preston ay sumusuporta sa isang ninuno na nabubuhay na sa loob ng 500 taon, palaging nagpoprotekta sa inyong pamana. Totoo ba talaga yan? Chismis lang yan. Miss Bella, saan mo narinig yan? Chismis lang at haka-haka. Commander. Magulo na ngayon ang bansa. Lahat ay naghahangad ng immortalidad. Natatakot ako na itong eliksir ng immortalidad ay hindi mapupunta sa kamay ng emperador. Commander, ikaw muna ang mag-ingat nito pansamantala. Nabubuhay ng 500 taon? Posible kayang ang prinsesa ay nasa mundong ito pa rin at patuloy na nagbabantay sa mga Preston sa lahat ng panahong ito.
Simula bukas, ako ay magpapakasal sa pamilya Preston. Ikaw ay mananatili sa tabi ko. Magiging tagabantay ko at tagapag-alaga rin. Ito ang kasunduan bago ang kasal. Kunin mo. Basahin mo ito salita sa salita. Susubukan kita sa loob ng 3 araw. Kung hindi mo maaalala kahit isang linya, ang kasal ay hindi matutuloy. Ibigay mo ang mga bulaklak sa kanya. Bakit ako ay dapat pakasal sa'yo? Dylan, ang Genesis mo ay nagsumikap para tulungan ka makakuha nito. Hindi mo ba sinabi noon na gusto mo talaga siya? Kailan ko sinabi yon? 1 buwan ang nakalipas, pumayag kang umuwi na ang ibig sabihin ay pakakasal ka sa kanya. At sinulat mo pa siya ng mga sulat ng pag-ibig sa buong buwan. Sa pagtatagpo ng Genesis mo, siya ay pumayag na makipagkita sa'yo. Parang ang dating tao ay may gusto sa babae. Siguro hindi ko lang alam noon. Pasensya, hindi ako interesado sa mga bata tulad mo. Hoy, para sa'yo ito. Alam. Hindi mo gusto ang tagapagmana ng Amboy na guild, ano? Gusto mo ng mas matanda? Naghirap siya para makapasa sa pagsusulit. Para lang tanggihan ako? Hindi mo mapipilit ang damdamin dahil Dylan ay hindi tama sa iyo, tayo ay tigilan ng kasal. Siguraduhin lang na hindi siya magsisisi. Miss Bella, paalam. Bastos! Simula ngayon, hindi ako babasa ng kahit isang sulat ng pag-ibig mo. Para sa iyo ito. Umalis! Napaka-irritable mo. Paano ito posible? Ang mga armas natin ay naging bulaklak. Bakit ang baril ko ay narito? Kahit ang pag-aayos ng bulaklak ay parang sining sa pamilya Preston. Sila ay talagang puno ng mga talento. 4 na walang kwenta. Sige, saan mo natutunan ang lahat ng iyong kasanayan? Kusang natutunan. Kung ayaw mong sabihin, okay lang. Siya ba ang nagpapatakbo ng lahat sa Preston family ngayon? Talagang may dating siya. Nandito ka na pala, tara umupo ka. May nangyari sa Hardin sa likod. Nagwawala ang Grand Elder. Ayaw kumain or uminom. Samahan mo ako. Sige. Grand Elder? Sino yon? Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat itanong. Magdusa ka. Grand Elder. Sino ka? Umalis kayo. Kayong lahat. Sinisikap niyo rin ba akong saktan? Ganoon ba? Sinisikap niyong nakawin ang mga mahal kong bagay? Ipinangako ko sa kuya ko. Maliban sa prinsesa, wala nang ibang makakakuha. Malala na, sumusumpong na naman ang kanyang histerya. Lagi niyang iniisip na may mga taong gustong saktan siya. Grand Elder, walang gustong saktan ka. Bumaba ka na at magpahinga, okay? Umalis ka. Kayo lahat umalis. Layas. Ako to. Ako si Genesis. Bitawan mo ako. Lalong lumalala ito. Ngayon, pinaghihinalaan niya ang lahat. Bitawan niyo ako kayong lahat. Sino ang nagpapasok sa'yo? Umalis ka na lang! Umalis ka na! Sino ka? Sino ka talaga? Gusto mo rin ito, ang kayamanan sa aking kamay? Tama ba? Umalis ka sa daan? Sadie. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Hoy bata, mali ang hawak mo sa patalim. Panoorin mong mabuti. Tuloy lang.
Imbes na mag-aral, nag-aaksaya ka lang ng oras dito, ha? Aray. Bumalik ka sa pagbabasa. Sadie, ilabas mo si Prinsesa, bilis. Dylan? Sige. Kuya, Sadie, dati ang tigas at matino mo. Paano ka naging ganito? kuya. Kapag wala ka sila, lahat sila inaapi ako. Dylan. Dylan, miss na kita. Dylan. Dylan. Ano? Genesis, umalis muna tayo. Huwag na natin silang istorbohin. Pero siya, Okay lang. Serenity. Sigurado ka bang ayos lang naiwan si Dylan? Kasama ng Grand Elder, kamukhang kamukha ni Dylan ang kapatid niya. Walang mangyayari. Ang kanyang kuya. Pero paano kung malaman niyang hindi iyon siya? Ano ang mangyayari? Sa tingin ko, kahit hindi siya, ituturing pa rin siya ng Grand Elder na ganon. Bakit? Iyon ang pinaka namimiss niya. Ang tanging obsesyon na lang niya pagkatapos ng 500 taon. Si Dylan ay talagang matalino. Alam pa niya ang palayaw ng Grand Elder. Magaling naman talaga siyang umarte. Umalis ka na. Huwag mo na akong muling makita. Sadie, pinapalayas mo ba ako? Maaari mong lokohin ang iba. Pero hindi mo ako maloloko. Ano? Sa mukha mong yan, kung tinawag mo man lang akong Grand Elder kahit isang beses, baka naisip kong panatilihin ka. Pero hindi lang kamukha ng kapatid ko, natutunan mo pa ang paraan niya ng pagtawag sa akin sa palayaw. Sino ang may kapal ng mukha na magpanggap ka bilang kapatid ko at magtayo ng iskandalo sa akin? Kalimutan mo na. Hindi kita papatayin ngayon. Kapag nakita kita ulit, ikaw at ang mga nasa likod mo ay mamamatay. Sadie, malaki ka na. Nag-iisip ka na ngayon. Sinunod mo ang mga biling ko at inalagaan mo ang sarili mo. Ano? Nahanap mo ba ang ginto't pilak sa likod ng Ancestral Hall? Paano mo nalaman na may ginto at pilak na nakabaon sa likod? Sadie, ano itsura ng asawa mo? Ang anak mo, malikot pa rin ba siya tulad mo nung bata ka? Nang umalis ako, ganito lang kataas mo, mag-isa ka lang. Ngayon, pinatakbo mo ang Preston family sa loob ng 500 taon. Mahirap ang pinagdaanan mo. Napakahirap ng pinagdaanan mo. Dylan, nananaginip ba ako ngayon? Parang nananaginip din ako. Pero, nakita kitang si Sadie na malaki na. Kahit panaginip lang ito, hindi ako magsisisi. Dylan, sa 500 taong ito, napakaraming beses kitang napanaginipan. Pero ngayon parang hindi totoo. Hindi totoo. Sa mga panaginip ko, halos hindi ka nagsasalita. Pero laging hinahampas mo ako. Sige. Yumuko ka. Sige. Kung pagod ka, magpahinga ka. Itatabi ko muna ang hampas na ito para sa susunod. Dylan, tatandaan ko ito para sa iyo ngayon. Sa susunod, huwag kang magbabago ng isip.
Sadie, 500 taon ka nang nabubuhay. Binigyan ka ba ni kanyang kamahalan ng elixir ng immortalidad? Ninakaw mo? Hindi ko kinain. Kanyang kamahalan. Buhay pa si kanyang kamahalan. Buhay pa rin siya? Hinati niya ang elixir sa 10 bahagi. Sa tuwing makakakuha ng bahagi ang isang tao, dagdag 10 taon sa buhay niya. Pero maraming tao ang nag-aagawan dito. Dylan, hindi na ako makakapit ng matagal. Sadie. Sadie, magpahinga ka muna. Ngayon, hayaan mo akong mamuno at protektahan ang pamilya Preston. Kumusta na dyan? Boss, lahat ng bodyguard ng pamilya Preston ay napabagsak na. Huwag ninyong alertuhan sina Genesis at Serenity. Ang dalawang babaeng iyon ay talagang nakakainis. Diretso kayong pumasok sa likod ng hardin ng Ancestral Hall at dalhin ninyo ang 500 taong gulang na lalaki. Nakuha na. Anong Preston family? Hoy, hoy! May nakita ka bang may hawak na patalim? Yung may patalim? Yung may patalim? Hoy, may kalaban sa lugar mo. Mag-ingat ka. Bantayan mo ang mga galaw sa paligid mo. May mga tao mula sa Preston family na gustong tambangan tayo ng palihim. Lahat maging alerto. Nadale na rin yung dalawa. May tunay na bihasa, huwag habulin. Maghiwa-hiwalay tayo. Pumunta sa likod ng hardin. Kunin ninyo yung 500 taong gulang na fossil doon. Bilisan nyo. Hoy, sino ka? Sa loob lang ng ilang minuto, wala na ang buong team. May isang misteryosong dalubhasa sa Preston family. Umatras tayo. Paano kaya hindi ko nalaman na ang Preston family ay may katulad mo? Sa lalong madaling panahon, wala nang makakarinig ng pangalan mo. Sa pagwawagayway lang ng kalawangin na lumang patalim, nagpapakapal ka na ng muka? Akala mo ba talaga ikaw ay isang Imperial Guard? Sa loob ng 5 metro, tingnan natin kung mas mabilis ang patalim mo o mas mabilis ang baril ko. Sige! Kaladkarin mo sila. Ako at si Genesis ang humawak sa lahat ng mga assassin. Okay ka lang ba? Salamat sa'yo. Ayos lang ako. Kagabi pumasok ang mga assassin, naputol ang lahat ng pagmamanman. Ito ay isang maayos na planadong pagpapatupad. Ang Ancestral Hall ay sumasamba sa mga ninuno ng nakaraang henerasyon. Doon nakatago ang mga tunay na lihim. Sino ang nagsabi sa'yo na magusyoso ka dito? Ito ay... Scorpion Tail Sword? Hindi ko inakala na minana pa ito mula sa panahon ng Imperial Guard. Scorpion Tail Sword ni Genesis. Kilala mo ito, ha? Sayang, ang bagal ng sipa mo. Kung mas mabilis lang ng kaunti, perpekto na sana. Si Genesis, ang pinakamabilis sa aming Preston family. Akala mo ba mabagal siya? Sabihin mo, sino ang nag-utos sa inyo na pumunta rito? Si Victor. Pakiusap, ipagkaloob mo ang buhay ko.
Dalhin niyo siya palayo. Saan ka pumunta kagabi? Nasa Hardin sa likod ako, inabot ko ang buong gabi kasama si Sadie. Maraming assassin ang dumating kagabi. Kung hindi ka na-chop, matibay ang swerte mo. Ang lalaking ito talagang may kakaiba ang swerte. Kahit anong panahon pa man, malaking usapin palagi ang kaso ng pagpatay. Hindi dahil matibay ang swerte nila, ako ang dahilan, hindi ko binigay ang lahat. Ikaw ang gumawa, di ba? Titingnan ko kung gising na si Sadie. Hoy, wag mong ubusin lahat tapos aalis ka lang. Ikaw nga ba talaga ang may gawa nito? Kumusta na si Sadie? Bigla na lang siyang nakatulog at buong gabi na yung tulog niya. Tatawag ba tayo ng doktor? Doktor? Kahit dumating ang Diyos, wala ring magagawa. Isang klase lang ng gamot ang epektibo sa kanya. Anong klaseng gamot? Sumama ka sa akin sa labas. May itatanong ako sa'yo. Dylan, sino ang nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok sa likod bahay nang walang paalam? Upo. Hoy, bakit ko siya pakikinggan? Kapatid ko si Sadie. Pumunta ako ron para tingnan siya. Normal lang yun. Tama na. Gusto mo ba talagang maging ninuno namin? Huwag ka nang magpanggap sa harap namin. Dylan, tuwing 10 taon, ganito siya natutulog. Nakasalalay ang buhay niya sa pagkuha ng gamot mula sa isang matandang kaibigan para makaipon ulit. At napakamahal ng gamot na yon. Tuwing 10 taon, 1 bilyon ang halaga. Sa ngayon, kulang pa tayo ng 100 milyon. Matandang kaibigan? Ano ang mangyayari kung wala ang gamot na yon? Mapapanatag siyang pumanaw sa katandaan. Ito ang pangunahing sindikato mula sa Timog Silangang Asya, si Victor Draven. Marami na siyang pinatay sa buong mundo at papasok na siya sa ating bansa. Kung tayo ang mag-aalis sa kanya, may gantimpalang 100 milyon. Maliligtas siya noon. Ang ibig sabihin ng mag-alis sa kanya, patay man o buhay? Kung buhay natin siya mahuhuli, doble ang gantimpala. Gets. Pero may dalawa akong kondisyon. Sabihin mo, Una, kapag nakuha ko na ang gantimpala, gusto kong ako mismo ang magpalit at harapin ang matandang kaibigan na yun. sige, Pangalawa, kailangan kong maisasama. walang problema. Ang buong pamilya Preston ay lubos na makikipagtulungan. Ako at si Serenity ay marami ng pinagdaanan. Kung kailangan mo, pwede kaming dalawang makipag-alyado sa'yo. Genesis hari yan ng Timog Silangang Asya, si Victor Draven. Mas matapang si Genesis kaysa sa akin. Kung siya ang pipiliin mo, di mo na ako pwede. Siya ang gusto ko. Siya? Sino? Ang hardinero, hindi mo madalas makita sa paligid. Gusto mong humanap ng hardinero para tulungan kang patayin ang hari ng Timog Silangang Asya? Tama. Bakit siya ang pinili mo? Ano ang maidudulot niya sa iyong pagtatangkang pagpatay? Maari niyang ibigay sa akin ang suporta sa pang-araw-araw na buhay. Napakaalaga niya. Alaga? Anong alaga? Dylan, kakapasok mo lang sa pamilya Preston, maaaring mabuti para sa'yo na may tumulong mag-alaga sa'yo sa mga pang-araw-araw na bagay. Pero, parte din siya ng pamilya Preston. Hindi siya dapat makisangkot sa isang pagpatay. Pagpatay? Pwede akong tumulong. Medyo wala kang alam, paano ka makakatulong? Hindi ako. Walang alam, minsan talagang matalino ako. May 1 linggo pa bago pumasok sa bansa si Victor. Sa loob ng 7 araw na ito, ipapadala ko sa iyo ang lahat ng kilalang impormasyon tungkol sa kanya. Dapat handa ka na. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Kakailanganin ko ng ilang armas. Paril, pwede ba? Baril? Well, malakas ang baril. Pero hindi iyon ang pinakamaganda. Gusto ko ng ilang panghagis na armas na mas bagay sa estilo ko. Ang iyong tiyahin sa 3 ay may-ari ng isang kumpanya ng armas. Noon, ang plano ay magbukas ng isang channel ng pagbebenta kapag ikakasal ka sa Amboy na Guild. Pero sayang, malapit na itong magsara dahil sa mahinang pamamahala. Kahit papaano, may natitira pang ilang armas. Pwede kang pumili ng kahit ano ang gusto mo. Alam ko kung nasaan ang mga iyon. Maaari kong dalhin si Dylan doon. Salamat, Chan. Salamat. Sige, mauna ka. Genesis, talagang delikado ito. Sigurado ka bang ayos lang na hayaan mo silang umalis? Hindi na siya katulad nung unang pagdating niya sa pamilya Preston. Pakiramdam ko, parang ibang tao na siya. Nararamdaman ko rin iyon. Itong batang ito, ilang sikreto ba ang itinatago niya? Dylan, pasensya na at pinaghintay kita. Para sa transportasyon, ito lang ang meron ako. Huwag mo akong pagtawanan. Seryoso, ang ganda ng kabayong ito. Ang gwapo. Mukhang electric scooter ito. Electric scooter? Oo.
Magkano ang kaya nitong takbo sa isang araw? Mga 60 milya. Ang liit-liit nito, 60 milya sa isang araw? Ang galing. Kung may ganito ako noon, hindi na sana ako nag-alala sa pagtakas. Respeto. Salamat. Hoy, teka, Dylan. Helmet. Hoy, Dylan, baligtad. Dylan, baligtad pa rin. Ganito dapat ang suot. Sa tingin ko, mas protektado ang likod ng ulo ko sa ganito kung sakaling may tumama. Ano pang hinihintay mo? Wala. Tara na. Ava. Anong problema? Sa ngayon, huwag mo munang banggitin na kilala mo ako. Dito ginagawa ang mga armas. Hindi ganito ang pagkakaintindi ko. Si Miss Joanne ang nagpapatakbo ng kumpanya ng armas at nag-aasikaso ng mga benta. Pero siya mismo ang gumagawa. Ang mga armas para kay Miss Genesis at Miss Serenity, personal niyang ginawa. Sino ang mag-aakalang ganito kagaling si Tita Joanne? Masahan. Miss Joanne, wag naman po kayong ganyan. Pwede akong mapatay. Sabihin mong mahal mo ako. Kung hindi, babarilin kita. At pagkatapos, papabarilin ko ang sarili ko. Ako, mahal kita. Kung talagang mahal mo ako, gawin mo ng maayos. Dahan-dahan at halikan mo ng mabuti ang aking mga paa. Sino ang nakikinig sa labas? Ayaw mo na bang mabuhay? Ay, nandito na ang maliit na hardinero. Umalis ka? Miss Joanne. Para sa'yo ang mga bulaklak na ito. Salamat. Binigyan mo ako ng bulaklak? Gusto mong ipakilala kita sa ilang lalaki para magsaya? Sa susunod na lang. Hindi. May misyon ng pagpatay si Dylan laban kay Victor. Gusto niyang pumili ng mga armas. Pasensya na sa abala. Siya? Papatayin ang hari ng Timog Silangang Asya, si Victor? Oo. Mayroon akong ilang bote ng magandang alak dito. Kapag nawala na ang tama ng alak, hindi mo nagugustuhing patayin si Victor. Hindi ako umiinom. Huwag kang magkunwari. Uminom kasama si tita sa opisina. Mas masama ang amoy ng alak na ito kaysa sa ininom ko noon. Meron bang mas maganda pa sa alak na ito? Ang kapatid kong babae ang gumagawa nito at ang pribadong brew ng prinsesa. Mas maganda ang dalawang iyon kaysa dito. Ano ba ang pinagsasabi niya? Nagsasawa na ba siya sa buhay kaya hinahanap niya si Victor? Para lamang mamatay? Miss Joanne, seryoso si Dylan. Pumunta kami dito ngayon dahil sinabihan kami ni Miss Genesis. Genesis? Oh. Sige, sundan mo ako. Tara na, umalis na tayo. Hindi ba para pumili ng armas tayo rito? Bakit umiinom pa tayo? Uminom? Isang palihim na pinto pala. Kunin mo ang gusto mo. May naka-schedule akong lalaki na kailangan kong puntahan. Wow, ang daming baril. Meron pang sniper rifle? Ang mga mekanismo ng lahat ng iba't ibang uri ng baril na ito, halos pareho ba sa isang handgun? Well, sa pangkalahatan ay oo, pero may ilang pagkakaiba pa rin sa mga detalye. Hindi gagana ang mga ito. Wala sa mga ito ang pwede. Gusto mo ba ng nuclear bomb or hydrogen bomb? Baka gumawa na lang ako ng isa para sa'yo ng mano-mano. Isang hand crossbow, sleeve dart, o retractable whip. Pumili ka ng isa. Galing ka ba sa panahon ng mga ninuno or ano? Or baka naman sobra lang ang pinapanood mong mga pelikula o teleserye? Ano ba yung movie o? TV drama? Parang gumagalaw na comics ba yan, Dylan? Paano kung bigyan kita ng damit pang sinauna? Mas mabuti yan. Ang disenyo ng damit kailangang talagang mapanatiling tunay para madaling magtago ng mga sandata. Yang masamang sandata mo, kaya ba yang pantayan ng isang baril? Mas madali lang talagang gamitin. Seryoso ang hassle naman. Bilis.
Ang bagal mo, nasa armerya na lahat ng sandata ng pamilya Preston. Kunin mo na lang ang kailangan mo. Huwag mong kalimutang isara ang pinto pagkatapos may date ako na pupuntahan. May assassin. Ang layo masyado. Huwag mong hayaang makatakas. Kukunin ko ang sniper sa trunk. Dylan, heto. Ano bang problema mo, Manyakis? Pasensya na. Salamat sa pakikipagtulungan. Salamat sa hairpin. Sabi ko sa'yo, minsan ay talagang matalino ako. Joanne, sinasabi mo sa akin na pinatay niya ang isang sniper gamit lang ang hairpin? Oo. Wala nga akong oras para bunutin ang baril ko. Kung ganyan ang galing mo, bakit ka pa mag-aaksaya ng armas? Mas panatag ang loob ko kapag may dala akong armas. Sa totoo lang, ako yung tipo ng tao na madaling kabahan. O baka ikaw yung dahilan kung bakit kinakabahan ng ibang tao? Joanne, paano nangyaring ang seguridad ng sarili nating kumpanya ay may malaking butas? Paano nakapasok ang isang sniper? Kasi Burahin mo na lahat yung mga lalaking yan sa cellphone mo na halos di mo naman kilala. Huwag mong iuuwing lasing ang kahit sino sa kanila para ipakita ang bahay, gets mo? Kung wala si Dylan dito kanina, baka hindi ka nakaligtas. gets ko na. Mamaya, dalhin mo siya sa pribadong armory mo. Ha? Yung pribado ko? Huwag kang kuripot. Dahil kay Genesis, ipapasyal kita para makita mo. Tara na! Serenity, hanapin mo yung sniper na sumubok na patayin si Joan at imbestigahan. Gusto kong malaman kung sino ang may kapal ng mukhang tumira sa pamilyang Preston. Ito ang aking pribadong armory. Ano naman? Ang astig, di ba? Karamihan sa mga sinaunang sandata dito ay gawa ko mismo. May nagustuhan ka ba? Pumili ka ng gusto mo. Hindi ko inakala, pagkatapos ng 500 taon, may makakagawa pa rin ng ganitong bagay. Simula pa noong 500 taon ang nakalipas, bawat henerasyon ay may mga taong natutong gumawa ng kanilang sariling mga sandata. Ang buong punto ay upang protektahan ang ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Sa henerasyong ito, ako lang ang interesado. May puso ka, pero hindi pa ito sapat na pino. Kung ako ang gagamit nito, hindi ito magiging mas malakas kaysa sa maghagis lang ng kung ano-anong bagay. Sa tingin mo hindi ito sapat na pino, kaya kailangan ko bang ilabas ang sandata ng ating ninuno at hayaan kang gamitin ito? Pwede ba yon? Lagi kang ganyan. Ang ating mga ninuno ay mga kamanghamanghang tao. Siya ang espiritual na simbolo ng pamilyang Preston. Kung gusto mong gamitin ang kanyang sandata, kailangan mong magmukhang kasing gwapo niya. Siguro, posible namang kwalipikado ako. Well, medyo mukha ka namang katulad ng ating ninuno. Sige nga, ilalabas ko na at papatingin ko sa'yo. Yung malamat na. Sleeve dart. Nakatago ito sa loob ng manggas mo at pwede mong i-trigger ang switch para magamit. Kilala mo pala ito, pero kayang-kaya ng palitan ng mga modernong baril. Dahil ang mga baril ay hindi lang mas maliit, mas malakas pa ang mga ito. At mas madali silang i-reload. Ito na lang ang gamitin natin. Bakit? Sa mga kamay ko, ang kayang gawin ng baril, kaya rin itong gawin. At ang hindi kayang gawin ng baril, kaya rin itong gawin. Ibig mong sabihin iniisip niya. Kaya niyang harapin ang hari ng Timog Silangang Asya sa pamamagitan lang ng pamato sa manggas? O, Genesis, hindi mo ba siya kakausapin? Ikaw ang nagpilit na pumili ako ng sandata para sa kanya. Parang naglalaro lang talaga ito. Wala siyang alam sa mga modernong sandata. Basta angkop sa kanya, ayos na yon. Oo nga pala, kumusta na yung sniper? Sino ba talaga ang nagpadala sa kanya? Buong araw na nagtanong si Serenity, wala pa ring sagot. Sanay na siyang profesional na mamamatay tao. Pero 5 minuto ang nakalipas, si Dylan ang nag-volunteer na pumasok at magtanong. Kung si Serenity nga ay walang nakuha, paano naman si Dylan ang makakakuha? Nakuha na ni Dylan ang mga detalye. Nakuha niya? 5 minuto lang ang ginugol niya at napasabi niya ito. Kagabi, ang pag-atake sa mga Preston at kay Joanne, parehong grupo ang gumawa. Si Victor ang umupa sa kanila. Si Victor pala talaga.
Sino ang nagpadala sa'yo rito? Anyway, si Victor Draven. Nakikiusap ako, patawarin ninyo ang buhay ko. Kaya bakit ginawa nila ang lahat ng ito? Baka naman alam na nila na balak natin siyang guluhin. Matanda na siya ngayon, talagang interesado sa walang hanggang buhay ng Grand Elder. Maging ang pagsalakay na ito ay para lang doon. Talagang wala silang mabuting balak dito. Ang galing mo. Mukha kang mabait, pero ang puso mo'y malamig na malamig. Teka, anong klaseng pagpapahirap ang ginamit mo sa kanya? Ito lang ang ginamit ko. Ano ibig mong sabihin? Hindi ako humihinga gamit ang ilong. Gumamit si Dylan ng ilang tissue, ibinabad sa tubig, at isa-isa, tinakpan ang mukha ng mamamatay tao. Sumuko siya sa loob ng 3 minuto, at sa loob ng 2 minuto, isinuko niya ang lahat. Araw-araw akong naglalagay ng face mask? Ganun ba talaga kalala? Subukan mong ibabad sa tubig, at makikita mo kung gaano ito ka-epektibo. Buisit, grabe naman yan, parang torture. Dylan, mahirap ang trabahong hinaharap mo ngayon. Let's go. Basta't maayos ko si Victor, makukuha ko ang bounty. Gagaling si Sadie at sa wakas ay malulutas ko na ang lahat ng problemang ito ng tuluyan. Hindi ganun kasimple. Ang mga mamamatay tao na ipinadala ni Victor ay pawang galing sa isa sa 3 pinakamalaking gang sa Rivermore. Ibig sabihin, nagkaisa na sila. Gusto ni Victor ang sikreto ng immortalidad? Pero ang 3 malalaking gang naman ay gusto na bumagsak ang pamilyang Preston. Sana ang yon? Ang sitwasyon ay hindi maganda para sa atin. Nagpadala lang ng mensahe si Victor. Nahanda siyang makipag-usap sa atin. Magandang balita yan. Malamang nasunugan na siya ng napakaraming beses sa pakikialam sa atin, kaya gusto na niyang tumigil. Pwede nating gamitin ang pagkakataong ito para humingi ng mas mataas na presyo. Kung gusto nila ng kapayapaan, dapat humingi tayo ng mas malaking pera. Hindi tayo pwedeng makipag-areglo. Hindi nila makukuha ang gusto nila. Ang pansamantalang pagtigil ay para lang makabili ng oras. Kapag nakabawi na sila, siguradong magdudulot sila ng problema sa Preston family at kay Sadie. Pero hindi rin naman maganda ang sitwasyon para sa atin. Habang may pansamantalang pagtigil, maaari rin tayong maghanda ng maaga. Ang 3 pangunahing gang at si Victor ay nagtulungan na. Mas marami silang pagkakataon kaysa sa atin. Hindi natin pwedeng patagalin ito. Dylan, ano sa palagay mo? Kausapin sila at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Sa pag-uusap, ako ang bahala kay Victor. Imposible yan. Lalo lang lalala ang gulo dahil dyan. Hindi na makakapagpahinga ang Preston family. Hindi magdudulot ng katahimikan ang pagkompromiso. Kung hahanapin mo ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagkompromiso, mamamatay ang kapayapaang yon. Kung hahanapin mo ang kapayapaan sa pamamagitan ng labanan, mananatili ang kapayapaang yon. Anong klaseng baluktot na lohika yan? Dylan, sasabihin ko na ngayon kung magagawa mo ito, isusulat ko ang pangalan ko ng pabaliktad. Hindi mo kailangang isulat ng pabaliktad ang pangalan mo, pero pangako mo lang sa akin ang isang bagay kapag tapos na ang lahat. Kung talagang magagawa mo na ayusin ang lahat sa pagharap kay Victor, pangako ko sa'yo ang 10 bagay kung gusto mo. Genesis, tingnan mo siya. Sa totoo lang, sa tingin ko may punto si Dylan. So paano mo balak harapin si Victor? Gamit lang ito. Alam mo kung gaano kadelikado ang misyon na yon, di ba? Sapat na ba ito? Hindi sapat. Kailangan ko pa ng isang tao. Sino? Si Eva. Siya na naman. Dylan, may kailangan ka ba? Tuloy ka at umupo. Gaano ka nakatagal sa Preston? Matagal na talaga. Gaano mo kakilala si Miss Genesis? Dylan, kahit na laging mabuti ang trato mo sa akin, hindi ko kailanman ipagkakanulo si Miss Genesis, ano man ang mangyari. Kaya mo bang gayahin ang kanyang kilos at tono ng boses? Subukan ko. Sa totoo lang, sa tingin ko si Dylan ay may punto. Kaya ano ang plano mo para kay Victor? Tama na tama.
Dylan, sa loob lang ng 2 araw ay lalabas ka na para hanapin si Victor. Kaya bakit ka nandito nagdo-drawing? Halika't tingnan mo, kamukha ba niya o hindi? Iginuhit mo si Miss Genesis. Akala ko sandali ako ang iginuguhit mo. Sa susunod na lang kita iguguhit. Sa totoo lang, kamukha nga ni Miss Genesis. Pero may kulang pa rin. Ano ba talaga ang kulang? May nunal siya dyan mismo. Dylan, ito ang mga file tungkol sa 3 pangunahing gang na tiningnan ng Grand Elder nang siya ay malinaw ang isip. Let's go. Sadie, magpahinga ka. Ako na ang bahala sa lahat. Bakit wala pa si Genesis? Huli na naman. Ganyan talaga ang trademark ng mga Preston. Ang 3 malalaking gang natin, hindi naman talaga nirespeto ng pamilyang Preston. Ngayon, kasama na pati si Victor. Inimbestigahan ko na ang pamilyang Preston. Bawat aksidente dahil lang sa isang probinsyanong May. Itak. Ginabi kami nung lalaking yon. Mga tauhan mo lang naman ng mahina. Kaya ngayon, dinala ko ang pinakamagaling na mamamatay tao mula Eden Isles, si Miss Chizuru, at ang number 1 na ninja, si Mr. Hanzo. Kung sumipot siya, hindi siya lalabas ng buhay. Sa 4 Deadly Assassins at ang 2 pinakamagaling mula Eden Isles na nagbabantay, baka hindi pa sila maglakas loob na pumunta. Pagdating ng oras, makukuha natin ang gusto natin. Kukunin ni Victor ang ninuno ng pamilyang Preston. Hati-hati tayo sa pamilyang Preston. Ang Sunrise Group ng pamilyang Preston, pinutol ko na ang mga ruta ng bentahan nila noon pa. Naghihintay na lang na makuha ang mga armas nila ng mura. Kahit gaano pa kalakas ang mga armas nila, hindi nila matatanggihan ang pangakong immortalidad. Ito ang Guard Imperial. Ano ba ang Imperial Guard? Maaari mong isipin sila bilang mga pinakamahusay na mandirigma ng korte noong 500 taon. Ang mga ninuno natin ay nakipaglaban sa kanila. Ano ang naging resulta? Sa huli, nag-iwan sila ng isang tuntunin. Huwag na huwag makipaglaban sa kanila ulit. Talaga? Hanzang, gusto ko talagang subukan. Pero, lahat iyon ay kasaysayan na mula noon, ang Imperial Guard ay matagal nang nawala. Nandito na ang Genesis. Ayon sa mga tuntunin, kailangan nating magsagawa ng frisking bago ang negotiation. Sana hindi ka magalit. Alam mong trap ito pero dumating ka pa. Parang kailangan kong frisking ka ng masinsinan. Ikaw ba ang nagsusulat ng mga love letters sa akin nitong mga nakaraang araw? Huwag kang mag-alala, ito ay isang lamang patalim. Victor, ang mga assassin na sumalakay sa Preston family, sila ba ay pinadala mo? Miss Genesis, wala talaga akong choice. Tingnan mo ako, matanda at mahina, halos hindi na makakakapit. Paano ako makakapitan? Nanggalit sa'yo? Wala talaga akong sariling paraan. So, ito ang dahilan mo para target kami. Narinig ko na mayroon kang ninuno na 500 taong gulang. Gusto kong pag-aralan kung paano siya nabuhay ng matagal. Pero natatakot ako, baka isipin mo na nagplano ako ng something, kaya ito ang tanging option ko. Kaya hayaan mo akong makinig sa mga terms mo para sa negotiation. Simple lang, gusto ko lang hilingin sa ninuno mo na bumisita sa Southeast Asia. Ang ilang araw, kami ay magbibigay ng pagkain at inumin, aalagaan ng lahat. Pagkatapos ng ilang araw, kami ay ibabalik namin siya sa iyo. Ano ang iniisip mo? Hindi interesado. Kaya sa sagot mo, medyo confident ka sa pagsasabi ng hindi sa akin.
Paano ako makakapagsabi ng hindi sa'yo? Curious ka talaga sa mga lihim ng Grand Elder. Paano kung sumama ka sa akin, bumalik sa Preston family, at makipagkita sa kanya ng personal at makipag-usap sa kanya mismo? Genesis, anong ginagawa mo? Emergency lang kasi. Alam mo, kapag sobrang pressure ang isang assassin, ay madaling mahimatay. Tiningnan na namin, wala siyang anumang sugat. Aksidente nga kaya talaga? Himatay lang. Miss Genesis, nagbibiro ka lang. Ngayon, may bounty na. Napakataas ng halaga. Gusto akong hulihin ng lahat sa mundo. Kung pupunta ako sa inyo, baka magdala lang ako ng problema. Mas mabuti siguro ganito na lang. Bakit hindi mo na lang bayaran ang mga nawala sa amin nitong mga nakaraang araw? Umabot na sa 100 milyon. Mula ngayon, wag na lang tayong makialaman. Ano sa tingin mo? 100 milyon? Genesis, ang lakas ng loob mo na humingi ng napakalaki. Ang paggastos para maiwasan ang problema ang pinakamabisang paraan para ayusin ang mga bagay. Hindi ba ganun? Ganon pa rin. Walang sugat talaga. Biglang hinimatay lang. May tinatago talaga yung lalaking yan. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras ng ganyan. Genesis, diretsuhan na kita. Ngayon, hindi lang kailangan mong gamitin ang matandang yon para iligtas ang buhay mo. Kailangan din ang iyong Sunrise Group ay kailangang isuko. Kung hindi, walang sino man sa inyo ang makakaalis dito ng buhay. Ay wow. Kaya ngayon lumabas na ang katotohanan. Genesis, ang ninuno ng iyong pamilya ay babagsak. Hindi maiiwasan ang paghina. Hindi makakaligtas ang pamilya Preston dahil lang sa iyo. Harapin mo ang katotohanan at ihandog mo ang pamilya Preston sa amin habang may pagkakataon ka pa. Ang galing mo talagang magpanggap na marangal ang pagmamakaawa. Doon ka magtanong sa iba. Dito sa Rivemore, lahat tayo kumikita sa sarili nating kakayahan. Ikaw, Hoy, Bella. 3 taon na ang nakalipas, nagtulungan kayo ni Anna para pamahalaan ang negosyo ng cruise. Sa huli, ginamit niya ang dahilan ng tsunami para ilipat sa ibang bansa ang cruise ship na iyon na nagkakahalaga ng $50 milyong. Ngayon, natagpuan ko na ang cruise ship na iyon. Gusto mo pa ba ito? Tina, minsan nung namimili ako, nakuhanan ko ng litrato sina Ana at ang iyong asawa na magkasama. Hindi naman totoo yon, di ba? Padadalhan kita para ma-check mo muna. Anong nangyari sa inyo? Sino ang tumawag sa'yo kanina? Sa tingin ko may natuklasan sila. Paano kung magpalamig muna tayo ng ulo? Bakit hindi niyo muna ibaba ang mga baril? Wala akong natatanggap na tawag. Huwag ninyong hayaan na lokohin kayo ng Genesis na ito. Kapag bumagsak ang pamilya Preston, ang lahat ng galit sa pagitan natin ay malulutas. Kritikal ang kalagayan ng matanda. Nakulong si Genesis? Hulihin nyo na lang siya at wala na tayong dapat katakutan. Kung hindi babagsak ang pamilya Preston, marami tayong pagkakakitaan. Nag-aalok si Victor ng gantimpala na 100 milyon. Kapag buhay na nahuli, doble. Kaysa harapin ang mga Preston, mas ligtas sigurong ituon ang mga baril na iyan sa kanya. Si Genesis ay hindi pa nagsasalita. Bakit ka nakikisali? Akala mo ba hindi ko alam kung kanino tayo dapat kumilos? Pasensya na, miss. Hardinero lang ako ng mga Preston. Hindi ako ang boss dito. Wala siya. Marunong kang magbalat kayo? mula pa nung panahon ng Solar Dynasty, ang Imperial Guard, halos nawala na ang pagbabalat kayo ng muka. Wala pa akong nakikitang gumamit nun. Kaya talaga bang nagmula ang mga Preston sa Imperial Guard? Kaya,
Gusto nyo pa rin itutok sa amin ang mga baril nyo? Kayong tatlo, huwag nyo ngang isipin na pagtataksilan ako. 100 milyong gantimpala o harapin ang mga Preston. Pag-isipan nyo ng mabuti. Ano ba ang ginagawa nyo? Ikaw palagi mo ngang inaapi ang mga Preston. Nandito ako ngayon para lang malaman kung gaano ka talaga kagaling. Hindi ba? Plano nyo na makipagtulungan pa sa akin? Siyempre gusto namin, pero kahit anong mangyari, hindi namin kailanman itututok ang aming mga baril sa'yo. Ginoong Hanzang, binibining Chizuru, basta maalis ninyo ang isang ito, magkakawatak-watak ang pamilyang Preston. Bibigyan ko kayong 2 boni at ang sikreto ng mahabang buhay. Nang walang. Anumang pag-aatubili. Sino sa tingin ninyo ang 2 pinakamahusay na manlalaban sa likod ni Victor o si Dylan ang may mas malaking tsansa? Simula nang tanggapin ulit si Dylan sa pamilyang Preston at magsimulang sumailalim sa mga pagsusuri, nagpapakita siya ng ganitong mahirap maunawa ang dating. Parang hindi siya talaga nababagay sa panahon natin. Si Hanzang ang number 1 ninja mula sa Eden Isles. Marami siyang pinatay ng mga opisyal ng Eden Isles at sa record niya, wala siyang palpak na trabaho. Si Chizuru naman ay isang top tier. Royal Bodyguard, napakagaling sa pagprotekta. Kapag nagtulungan ang 2 ito, isang pinakamatibay na sibat at isang pinakamatibay na kalasag. Ang lalaking iyon ay malamang nasa totoong panganib. Ang pinakamahusay na ninja mula sa Eden Isles ay gumalaw na. Talagang dehado siya rito. Ang magaling sa mga ninja ay ang pag-atake ng patago at pagpaslang. Kung harapang laban naman, hindi sapat ang kanilang kakayahan. Ito talaga ang tusong paraan ng mga taga Eden Isles. Nagpapatalo lang si Hanzang, hindi pa niya ibinubuhos ang lahat. Gumagawa siya ng pagkakataon para kay Chizuru. Nagpapanggap lang siyang dehado. O diba, sabi ko sa'yo, imposibleng ganun kalakas si Dylan. Dylan, mag-ingat ka. Sa Eden Isles, wala pang nakakasagot sa suntok na ito. Chizuru, sabay tayo. Nagsisimula na siyang ma-pressure. Ang bigat ng kaluban niya. Eden Isles Ninja ay hindi naman ganoon kahanga-hanga dati. 500 taon na ang lumipas at bawat henerasyon ay mas masahol pa kaysa sa nauna. Mr. Hanzang, hindi natin pwedeng hayaan na hamakin tayo nila. Anong ginagawa niya? Kung hindi siya mananalo, sasaktan niya ang sarili niya? Tingnan mong mabuti ang hairpin niya. May nakatagong droga sa loob. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Lahat tayo dito ay nagtatrabaho lang. Kailangan ba talagang gano'n na lang siya? Hindi sapat kay Dylan na manakit ng iba. Kailangan pang habulin niya ang mga taga Eden Isles. Napakasalan at marupok ng ego niya. Pinapahirapan lang niya ang sarili niya.
Kapag wala kang tunay na lakas, ang pagiging galit ay nagpapamukha lang sa'yo ng katawa-tawa. Dylan, ingat! Nilagyan ko ng laso ng karayom. Kapag tumusok na ito sa katawan, una itong magpaparalisa sa tao. Sa loob ng kalahating oras, mamamatay siya agad sa lugar. Ang sama talaga niya, pero sa totoo lang, Dylan nararapat lang sa kanya ang nangyari. Ang trabaho ng isang mamamatay tao ay patayin ang target kahit anong paraan, hindi mahalaga kung paano. Si Dylan ay wala talagang respeto sa iba. Hindi man lang siya karapat-dapat na mamamatay tao, kaya natural lang na matanggal siya. Hindi pwede. Merong nakalagay sa loob ng manggas niya. Oh, yun nga. Yun mismo ang ginamit niya kanina. Inilabas niya yung sandatang iyon at pinatumba sila nang walang kahit sino nakapansin. Walang nakakita kung ano talaga yun dati. Sumusuko na ako. Mawa ka sa akin. Meron ka pa bang ibang trick sa manggas mo? Ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo. Huwag mong isipin na dahil mukha akong lito, ay madali akong utu-utuin. Minsan talagang medyo matalino ako. Kung mahuli nating buhay ang target, hahatiin ko sa iyo ang premyo. Walang ganyan. Lahat yon ay salamat sa'yo, Dylan. Yung isang katlo sapat na sa akin. Genesis, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Medyo matagal na akong naghihintay sa labas. Ano, nandito ka ba para tingnan kung totoo ako o hindi? Kaya kung totoo nga ako, sa tingin mo ay mapapabagsak mo ang Sunrise Group? Lahat tayo ay nahila sa gulo ng isang tao na ito. Miss Genesis, wala kaming ideya na kumuha ng anumang bahagi mula sa Preston family. Ang hayop na Victor na yan, pumapasok sa ating bansa, hindi siya magtatapos ng mabuti para sa kanya. Dalhin ninyo ang lahat palayo. Hoy, teka. Miss Genesis, kaya namin ang mga bagay dito. Bakit nakatayo pa rin kayo dyan? Kung hahabulin mo ang kapayapaan sa pamamagitan ng kompromiso, ang kapayapaan ay mawawasak. Kung haharapin mo ang laban para sa kapayapaan, ang kapayapaan ay mananatili. Dylan. Ayos lang ba ang... Dalawa kong tauhan? Tinamaan ko lang ang mga acupoint nila gamit ang aking sleeve dart. Magiging unconscious lang sila sandali. Acupoints? Kaya ikaw nga talaga ang tunay na hari ng mga assassins. Kung ikukumpara sa muling pagsasama sa pamilya at mga kaibigan, ang mga titulo at reputation ay walang kwenta. Umalis na tayo dito. Ang lalaking ito ay marunong talagang magpanggap. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Salamat sa pag-ayos sa gulo ni Victor. Talagang may nagawa kang malaki. Sa huli, matalino ka pala. Alam mong gumulong muna bago kumilos. Kung kaya mong pag-usapan, wag na lang gumamit ng dahas, di ba? Mas mabuti pa rin ang pagkakasundo. Hikayatin mo sila sa pamamagitan ng katwiran. Kung talagang hindi na mapag-uusapan, marunong naman akong makipag-away. Kaya sa pamamagitan ng kamao mo pinapakinggan kanila, ha? Oh! Ang gantimpala kay Victor, maayos ba ang pagpapalit nito? Naipasa na siya sa bansa. 200 milyon ang gantimpala. Nasa card na ito lahat. Ang password ay kaarawan ng Grand Elder. Ang laking pera.
Nakatago lang lahat dito sa isang maliit na card? Hindi ka talaga galing sa sinaunang panahon, di ba? Hindi ka pa ba nakakita ng bank card? Parang naaalala ko, may nakipagpustahan sa akin. Hindi mo kailangang baliktarin ang pangalan mo, pero mangako ka lang sa akin ng isang bagay. Ayos na yan. Kung maayos mo si Victor at malulutas ang lahat ng ito, papayag ako sa 10 hiling mo. Ano ba? Ano ang ibig mong sabihin? Nang aasar ka ba sa akin? Pumunta ka sa armory ni Joanne at ang pera ay galing sa Genesis. Wala na talaga akong maiaalok. Dahil sinabi mong galing sa nakaraan si Dylan, bakit hindi ka magsayaw ng lumang estilo? Tapos quits na tayo. Ano sa tingin mo? Sige. Lumang istilong sayaw. Ito yung sumisikat ngayon sa mga short video. Hindi ba't lagi kang sumasayaw ng mga yan? Genesis. Si Dylan ay junior lang naman, di ba? Gusto mo bang sumayaw ako sa harap niya? Ang mga tao sa Preston family, tumutupad sa pangako. Sige na nga. Dylan, hindi na ba gagaling? Ang sakit ko? Dylan, kapag gumaling na ako, gusto kong pumunta sa palasyo at matutong sumayaw. Magpe-perform ako para sa'yo. Sige. Basta gusto mo. Aanyayahan ko ang mga musikero ng hari para turuan ka. Aanyayahan ang mga musikero ng hari para turuan ako? Talagang magsisikap ako ng husto. Sige. Tama na. Hayaan na natin yon. Ganun ba? Kabulok ang pagsayaw ko. Bakit ka umiiyak? Wala, hindi ko napigilan. Naalala ko lang ang isang dating kaibigan. Hala, nanonood ka sa pagsayaw ng tita mo tapos iba ang iniisip mo? Sa palagay ko, si Dylan ay may kwento rin. Dylan, sinabi na meron ka ng black card na ito. Kailangan mong tapusin ang deal sa kaibigan ng Grand Elder sa lalong madaling panahon. Sa ganoon, mas mabilis siyang magigising. Paano ko siya makokontak? Ang kaibigang ito ay medyo kakaiba. Hindi siya gumagamit ng mga modernong paraan ng komunikasyon. Makokontak mo lang siya sa pamamagitan ng espesyal na paraan. Anong paraan? Anong sinabi mo? Ma'am, pumunta ako para makita ka. Ginamit ng prinsesa ang elixir ng immortalidad para pahabain ang buhay ni Sadie ng karagdagang 50 taon. Buhay pa rin ang prinsesa. Napakaganda naman nun. Bigar po sa Spananton. Kahit si Sadie ay tumanda na, nagtataka ako kung ang prinsesa ay malusog pa rin. Sabi nila, kung iinom mo ng buo ang elixir, maaari kang maging immortal. Pero dahil tig-iisa lang ang nakuha ng lahat, baka nga wala ng sino man ang tunay na naging immortal. Kayo po. Ang mahal na prinsesa, sandali po. Ano ang sinabi mo sa akin? Ang mahal na prinsesa,
Sa loob ng 500 taon, lihim mong pinoprotektahan ang pamilya Preston at ginamit mo pa ang eliksir ng immortalidad para mabuhay si Sadie ng dagdag na 500 taon. Ginamit mo rin ang kakaibang paraan na ito para makipag-usap, kaya ang altar ng aking kapatid na babae ay laging may insenso na nagniningas. Talagang pinahahalagahan kita. Ginoo, hindi po ako. Nagtatrabaho lang po ako rito. Hindi ka ang prinsesa? Bakit ka tumakbo? Ayon po kay Miss Genesis, walang pinapapasok sa Ancestral Hall nang walang pahintulot. Negosyoso lang po ako, kaya sumilip lang po ako sandali. Hindi naman po talaga ako pumasok. Akala ko po parurusahan ninyo ako. Miss Lewis, palagi kang masipag. Alam kong dumadaan ka lang. Pasensya na sa pagkakamali ko. Mas maalalahanin talaga ang mga babae. Dylan, baka mali ang napuntahan mo. Malamang. Paano naging prinsesa? Ang matandang iyon, ang isang prinsesa ay dapat na bata at maganda, di ba? Nabubuhay siya. Ang 500 taon tulad ni Sadie kahit gaano pa siya kaganda noon. Matanda na rin siya ngayon. Ang prinsesang iyon ay mahalaga sa'yo? Nawala ang kanyang mga magulang noong bata pa lang siya. Ako at ang kapatid kong babae, palagi kaming nasa tabi niya, nagtatanggol sa kanya, nag-aalaga sa kanya. Ngayong hindi ko pa nakikita kung ano na ang itsura niya bilang isang ganap na adulto, isang uri ng pagsisisi iyon, di ba? Ikaw ang kuya ng Grand Elder. Paano ka pa rin napakabata ng itsura? Hindi ko masasabi ng tiyak. Marahil ang prinsesa na iyong naaalala ay naging ibang tao na ngang lubusan. O 500 taon na ang nakalipas. Kung nabubuhay siya sa buong panahong iyon, marahil ay sapat na ang karunungan niya para makipagtagisan sa mga demonyo ngayon. Kung nagtago siya sa ilang bundok, baka siya ay isang di maabot na pantas, tama ba? Sa kalagayan ko ngayon, kahit na siya ay magpakita mismo dito sa harapan ko, malamang hindi ko pa rin siya makikilala. Marahil, siya rin ay palihim na nagmamasid sa iyo. Nagmamasid sa akin? Ni hindi mo masabi ng tiyak kung bakit ang kapatid ng Grand Elder mula 500 taon na ang nakalilipas ay maaaring muling lumitaw sa mundong ito. Paano mo aasahan na maniniwala sa iyo ang prinsesa? Ang pagpaniwala niya sa akin ay hindi mahalaga. Nais ko lang siyang maging maayos. Basta't siya ay mayroon sa kanyang puso at may nagmamalasakit sa kanyang nasa tabi, makakatulog na ako ng mahimbing. Nanitatawag ay hindi tatawag akse ng buhay sa pag-iisip ng labis. Tungkol sa nakaraan at kung ano ang hinaharap. Dylan, dapat mong simulan ang pag-aalaga sa sarili mo. Ako? Ang makarating sa panahong ito, malayo sa lahat ng drama at politika at maalagaan pa rin ang mga inapo. Ito ang pinakamalaking biyaya na ibinigay sa akin ng tadhana. Lagi mong inuuna ang ibang tao. Sa tingin ko, hindi iyon maganda para sa'yo. Kung mayroong bagay o tao na gusto mo, kailangan mong ibigay ang lahat ng makakaya mo. Mabuhay para sa ngayon. 500 taon ay napakatagal. Samantalahin ang pagkakataon habang maaari pa. 500 taon ay napakatagal. Samantalahin ang bawat minuto habang maaari pa. Ava, para sabihin mo ang isang bagay na tulad niyan, medyo kahanga-hanga ka. Dylan, bakit parang hindi ka maganda ang pakiramdam? Dahil ba sa palagi kang pumupunta sa Ancestral Hall? Gusto ko pa rin makita ang matandang kaibigan. Hindi mo siya makakita. Kahit sa history book ng Preston family, nakatala na. Walang tao sa kasaysayan na nakakita ng tunay na mukha niya. Wala kahit anong senyales na ginalaw ang Ancestral Hall. Ngayon, talagang nag-aalala ako. Kung hindi siya muling magpakita, maaaring madelay ang paggamot sa Sadie. Huwag kang mag-alala sa bagay na yan. Noong nakaraan ang mga deal na ginawa sa kanya, ay hindi kailanman nagtagal ng higit sa 1 linggo. Kaninang umaga, kami ni Joanne pumunta sa Ancestral Hall. Ang matandang kaibigan ay sumagot. Pinadala niya rin ang gamot. Patingin. Si Dylan, ang commander ng Imperial Guards. Sinasabi mong ikaw siya unless maaalis mo ang pinakamahirap na tao sa mundo na alisin. Ang task ay na-post na. Ang Genesis ay magsasabi sa iyo. Kung sino ang pinakamahirap na tao sa mundo na alisin. Ang Grand Elder ay desperadong nangangailangan ng gamot na ito ngayon. Hintayin nating siya'y gumising para magdesisyon kung ano ang susunod na gagawin.
Buhay na naman ako. Matandang pinuno. Buhay na naman ako. Matandang pinuno. Lahat ng ito ay dahil kay Dylan. Iniligtas niya ang pamilya Preston mula sa kapahamakan. At ang gamot mo, siya mismo ang humakot para sa iyo. Siyempre, siya ang aking nakatatandang kapatid na pinag-uusapan mo. Dapat kayong mga babae ay matuto sa kanya at maging mapagmasid. Sadie, kung hindi ako tinulungan ni na Genesis at Serenity sa pagkakataong ito, hindi ako makakaraos. Kakagising mo lang, huwag kang masyadong mag-alala. Halika, tingnan mo ako ngayon, hindi ba't ako ay nasa mabuting kalagayan? Nakikita mo ba? Ganyan ang itsura ng pagiging mapagpakumbaba. Iyon ang ibig sabihin ng pagiging pinuno ng Imperial Guard. Kung magpapatuloy ka sa pagpupungay, sasampalin kita. Dylan, hindi ko nakalimutan ang aking pangako. Sige, sampalin mo ako. Ang gaan na ng pakiramdam ko ngayon. 500 taon. Ang tagal na mula nang maranasan ko ang ganitong pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam. Dylan, labis kitang na-miss. Hindi ko akalain na ang ating karaniwang seryosong matandang pinuno ay may ganitong ugali rin. Kaya ngayon, para na kaming mga junior ni Dylan. Hoy Dylan, pagkatapos mong makipag-away sa mga lalaking iyon, nang magising ka ulit, nasa aming ancestral hall ka na pala? Oo, ganoon nga ang nangyari. Hindi ko inakala kahit sa aking pinakamalayong pangarap na isang araw ay makikita kita ulit bro. At sa mismong critical na panahong ito, Natutuwa ako at nasolusyonan kita. Nang makita kitang ganyan, nakaka-relief at meron akong nararamdamang hindi ko maipaliwanag. 500 taon at nagbago na ang lahat. Malaki na ang pinagbago ng buhay. Grand Elder, nakita mo na ang iyong kapatid at nakita mo na rin ang sarili mo. tingnan mo, nagbibigay ka na ng payo ngayon. Sige na, humanap ka ng date para sa kapatid ko. Tama ba? Kakarating ko lang sa panahong ito, hindi pa ako gaanong matagal dito. Nasasanay pa lang ako. Sa totoo lang, hindi pa nga pumapasok sa isip ko ang pagde-date. Grand Elder, mataas ang standard ng kapatid mo pagdating sa date. Kailangan niya ng prinsesa, tama ba? Prinsesa? Hala, may mga connection ako. Dylan Ashford, mga club, bar, karaoke spots. Sumama ka sa akin, gagarantiyahan ko sa iyo ang kahit anong prinsesa na gusto mo. Pero huwag mong ipag-date ang kapatid ko sa taong hindi karapat-dapat sa kanya. Kailangan niya ang pinakamagagandang lugar at hindi bababa sa 10 ng sabay-sabay para pumili. Dylan, tulad noong dati kang nanonood ng palabas sa teatro, magugustuhan mo talaga yon. Ang wild mo pala magasta sa likod ko. Dylan, nagbibiro lang ako sa iyo. Genesis, nakabalik ka na. Ipakita mo naman ang talento mo kay Dylan. Ako? Ayaw mo. Hindi lang talaga ako magaling sa mga ganong bagay. Si Serenity at Joanne, sila ang talagang magagaling. Hindi pwede. Kahit na hindi ako marunong mag-perform, may balita ako tungkol kay Dylan. Sana'y masuri ninyo kung may silbi ito. Bakit ako ang hihingan mo ng pasya? Nandito ang kapatid ko. Bukod pa riyan, hindi mo dapat tawagin ng direkta si Dylan. Tawagin mo siyang Grandmaster. Hindi pa rin ako sanay. Bilisan mo. Grandmaster. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Sa totoo lang, hindi naman ako gaanong mas matanda sa inyo. Hindi uso ang seniority dito. Dylan. Hindi ko inakalang ang pag-aalaga sa akin ni Dylan ay magiging ganito kasarap. Genesis, sabihin mo lang ang nasa isip mo. Kamakailan, dahil si Dylan, ang ating Grandmaster ay bumalik ng magiting, kaya ang aming pamilyang Preston ay sumikat na naman. May darating na deal na $1 billion sa amin. Bilyon? Sadie, noong araw, nang sumali ako sa Imperial Guard, napilitan lang ako. Pero ikaw, may 5 siglo ng pamana ng pamilya, bakit hahayaan mong ang pamilya mo at ang mga susunod na henerasyon ay patuloy na gumawa ng ganitong mapanganib na trabaho? Dylan, sa totoo, hindi ko rin naman ito gusto. Ayoko lang na mawala ang iyong kasanayan. Anong ibig mong sabihin, kasanayan? Kailangan nating itigil na agad ang negosyong ito. Hindi na natin ito dapat ipagpatuloy. Narinig mo ba yun? Sinabi ng kapatid ko, wala nang ganito mula ngayon. At huwag mo na kaming subukang isali sa kahit ano. Dali, ipakita mo na lang sa kanya ang iyong mga talento.
Mula ngayon, kami ng kapatid ko ay magpa-party gabi-gabi, mag-i-enjoy sa buhay, at parang, Maghahanap ulit ng kabataan. oh, teka, anong maghahanap ng kabataan? Ito ang tawag sa pagiging forever young. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin sa pagpapalit ng trabaho. Pero gusto ko pa ring alamin kung sino ang may $1 billion na bounty sa ulo nila. Kahit natanggihan natin ito, mas mabuting malaman ang nangyayari. Dylan, mukhang seryoso ito. Ano sa palagay mo? Hayaan mo akong tumingin. Si Dylan ang pinuno ng Imperial Guard. Sinasabi mong ikaw siya. Maliban kung kaya mong patayin ang pinakamahirap na tao sa mundo na maalis. Ang bounty mission ay nakapaskil na. Si Genesis ang magpapaliwanag sa iyo. Dapat nun pa ito nabanggit. Tingnan mo. Sige. Ano itong bagay na ito? Dylan, hindi mo pa alam, di ba? Ito ay tinatawag na TV. Makikita mo ang kahit ano sa loob nito. Mas advanced ito kaysa sa mga meron tayo noon. Alam ko, nakakagamit na rin ako ng cellphone ngayon. Kaya pala kapatid kita. Balak ko talagang magpasikat sa harap mo. Ngayong naiisip ko, mula nang napunta ako sa panahong ito, si Ava na ang nag-aalaga sa akin. Siya ang humahawak sa lahat ng aking pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi ko lang siya nakikita sa loob ng ilang araw. Ava? Kung may taong mabanggit ng particular ng aking kapatid, tiyak na hindi siya ordinaryo. Dalhin mo siya rito, hayaan mo akong makita kung bagay siya na maging hipag ko. Tumahimik ka. Siya lang ang unang kaibigan na nakilala ko sa panahong ito, yun lang. Dylan, nakikita kong may gusto ka sa kanya. Oo nga. Nasaan si Eva? Genesis, bakit mo inilagay ang larawan ni Ava doon? Maganda yan. Dylan, maganda ang panlasa mo. Ang taong ito na may gantimpalang $1 bilyong ay si Ava pala. Imposibleng si Ava iyon. Hindi ba si Ava ang nagtatrabaho sa mga bulaklak natin? Kasama na siya ng pamilya natin sa loob ng maraming taon. Hindi ako makapaniwalang nagkakahalaga siya ng $1 bilyon. Noong una kong matanggap ang notice na ito, pareho ang naisip ko sa inyo. Pinaghinalaan ko rin siya. Pero nagbigay ang client sa atin ng karagdagang impormasyon. Tignan natin ito ng magkasama. Magandang araw, Binibini. Yung 3 tao sa TV galing sa Rivemore. Silang 3 ang mga pinuno ng 3 malaking pamilya. Hugo Grant, Mark Harlow at Carter Ashford. Silang 3 Miss Ava ang tawag nila sa kanya. Kaya malinaw si Ava ay hindi basta-basta lang. Si Ava ay isang tao na personal kong pinili para sa pamilya Preston. Kilala rin siya ng Grandmaster. Sa karanasan ko, masasabi kong wala siya ng espesyal na background. Oh, hindi ko rin naman pinagdudahan ang munting hardinero eh. Simula nang sumali siya sa pamilya Preston, wala siyang ginawa na labag sa alituntunin. Pero kapag lahat ng ebidensya ay nasa harap na natin, hindi tayo makapigil na mag-isip. When tingnan sa atin ang footage ng seguridad ng pamilya Preston. Ang Florera ay galing sa Yongjing era, halagang hindi bababa sa $100 milyon, pero siya ginamit lang niya para sa pag-aayos ng mga bulaklak. At yung hairpin sa ulo niya, yung hair ornament, ay galing sa Qianlong period, halagang tens of millions. Nakita ko yan dati. Noong panahon, ibinigay niya sa Dylan at ginamit niya para saktan ng sniper. Dylan, Tama. Sa napakamahal na hairpin, hindi niya talaga pinapahalagahan. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin ng masyado. Hindi kaya posibleng mayaman lang siyang tagapagmana na gustong maranasan lang ang ibang klaseng buhay. Lolo, imposibleng mangyari yon. Bukod pa riyan, may iba pang bagay na mas kinakabahan ako. Ito ba? Ay ako? Oo, ito yung araw ng evaluation nang pumunta si Ava para gisingin ka. Malinaw na sinabi ko noon na walang sino man ang pinapapasok sa Ancestral Hall. Pero pumasok siya ng parang wala lang, parang ginawa na niya yon ng 100 beses, parang nasa sariling bahay lang siya.
Lahat ng nalaman ko tungkol kay Ava. Ito ay para sa iyong reference. Iniisip mo na baka may banta si Ava kay Sadie at sa Preston family? Batay sa lahat ng nalaman ko at sa 10 bilyong dolyar na bounty na nakahain para sa kanya, sa tingin ko si Ava ay isang nakatagong panganib. Pero sa huli, nasa sayo pa rin ang desisyon kung ano ang gagawin. Sabi ni Princess, ang pinakamahirap na tao sa mundo na alisin ay talagang si Ava. Ibig sabihin ba nito, kailangan ko siyang alisin bago ko makita si Princess? Pare, ano ba ang balak mong gawin tungkol dito? Nasaan na si Ava ngayon? Nasa bahay pa rin ng Preston family. Hindi ako nag-ingay. Sinigurado ko lang na hindi na siya sumusunod sa'yo, sa paligid mo. Binalik ko siya sa dati niyang trabaho bilang hardinero. Para dito, huwag na kayong makialam. Ako na ang bahala. Ava. Dylan, nandito ka na pala. Ang tagal-tagal na. Para sa'yo ito. Dylan. Anong problema? Ito yung hairpin na nawala sa'yo nung huling beses. Nakalimutan mong kunin. Dinala ko para sa'yo. Salamat, Dylan. Mga bulaklak ko, hindi mo ba sila gusto? Hindi. Ang ganda-ganda nila. Dylan, may iba ka pa bang sasabihin? Pumunta ka muna sa likod na hardin at gupitin mo ng kaunti ang mga bulaklak. Pupuntahan kita mamaya. Sige. Mukhang siya ay hindi makapagdesisyon. Sa tingin ko si Ava ay walang masamang intensyon sa atin. Si Ava ay kumilos ng normal. Pero bakit kailangan niyang itago ang kanyang pagkatao? Bakit nagtatago sa pamilyang Preston? Hindi ba't siya ay may hinahangad? Kailangan ba talagang may gusto siya? Sinasabi mo ba na sa ganitong mapanganib na sitwasyon, isang hardinero lang siya at walang hinihinging kapalit? Dylan, huwag mong sabihin na nahuhulog na ang loob mo sa kanya. Aalamin ko ang katotohanan. Ang pag-atubili ay isang malaking pagkakamali. Dylan, may kailangan ka ba sa akin? Noong huling gumawa ako ng larawan para kay Genesis, hindi ako gumawa ng para sa iyo. Nangako ako na ipipinta kita. Noon, gusto mong gamitin ang mukha niya para itago ako, para iyon sa isang seryosong bagay. Hindi naman talaga importante. Nakalimutan ko na iyon hanggang sa nabanggit mo. Ava, nabanggit mo noon na matagal ka nang nandito, di ba? Oo. Ang daming trabaho sa labas, bakit mo piniling magtrabaho bilang hardinero para sa pamilya Preston? Ang pamilya Preston ay medyo mapanganib. Ayoko ng pakikisalamuha sa mga tao. Ang pagtira sa pamilya Preston. Ang pinakamalaking kailangan ay ang pagiging discreet. Di ako makakapag-usap ng madalas sa kahit sino. Maaring tingnan iyon ng iba bilang isang depekto. Ngunit para sa akin, iyon pa nga ang maganda. Pero naisip mo na ba na baka magkaroon ka ng problema tulad ng lahat ng pag-atake sa kumpanya? May panganib nga, pero sa tingin ko parang isa itong nakakatuwang karanasan sa buhay. Hindi ka natatakot mamatay? Kung may buhay, may kamatayan. Kung may kamatayan, may buhay, bahagi lang iyan ng buong proseso. Bakit mag-aalala pa? Pero kung may talagang nakatutok na baril sa akin, baka doon ako matakot mamatay. Sa logic, ang isang tulad mo ay hindi dapat nakakaakit ng atensyon, di ba? Eh bakit may maglalagay ng bilyong dolyar na bounty? Sa ulo mo? Dylan, sa tingin mo ba nagtaksil ako sa pamilya Preston? Mula pa sa simula, noong unang pagpasok mo sa pamilya Preston, may masamang intensyon ka na. Ang larawang ito ay bagay na bagay palang gamitin. Bilang litrato ko sa obituary. Dylan, balak mo ba na imbestigahan ako ng paraang ginagawa ng Gwardyang Imperial o diretso na lang napatayin ako para sa bounty? Sa ngayon, hindi lang mga tao sa labas ang gustong pumatay sa'yo kahit ang prinsesa ay nagsabi na ang tanging paraan para makita ko siya ay kung papatayin kita. Kilala mo ang prinsesa? Oo, at lubos ko siyang kilala.
Kung gayon, mayroon ka talagang paraan para mailigtas ang sarili mo. Kung dadalhin mo ako para makita siya, masisiguro kong hindi ka mamamatay. Tama ang prinsesa. Kailangan munang mamatay si Eva bago mo siya makita. Bakit? Dahil ito ang patakaran na itinakda ng prinsesa. Dylan, lalabag ka ba sa kanyang patakaran? Ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan mo at ng prinsesa? Isang tao lang ang dapat mabuhay? Ang prinsesa o si Ava? Kung gusto mo siyang makita, edi gawin mo. Dylan, hindi mo kaya. Babalikan kita bukas para patayin. Dylan, ang bounty na 1 bilyon kunin mo na. Ang buhay ni Eva ay ibinigay mo naman sa simula pa lang. Ayaw mo bang makita ang prinsesa? Simula ngayon, umalis ka na sa Preston family. Mula ngayon, wala nang Eva sa mundong ito. Kung gusto mong mabuhay, kung ayaw mong habulin, gawin mo lang ang sasabihin ko. Dylan, ano ang balak mong gawin kay Eva? Pinalaya ko na siya. Mula na ngayon, mabuhay man siya o mamatay, ang Preston family ay hindi dapat makialam. Pero, ang $1 na premyo, napakakaakit-akit talaga. Kahit tayo ang umiwas, ang mga iba ay gagawa ng paraan. Oo, maaari mo siyang protektahan pansamantala pero hindi mo siya mapoprotektahan magpakailanman. Ito ang larawan ni Eva. Dylan, may nararamdaman ka ba para kay Eva? Ito ba ang paraan mo para aliwin ang sarili mo? Pare, nakakaawa naman yan. Itago mo na lang yan o kung ano. Magpanggap ka. Magpanggap? Teka. Dylan? Nagbabalak kang linlangin ang lahat? Poong guro, talagang hindi natin pwedeng gawin yon. Kung mabubunyag ang katotohanan tungkol dito, ang reputation ng Preston family ay lubusang mawawasak. At saka, wala nang mamimili ang mag-o-order pa sa atin. Hindi ba't yun ang pinakamabuti? Itigil na natin ang paggawa ng mga marahas na transaksyon. Mula ngayon, magtuloy-tuloy na tayo sa lehitimong negosyo. Ang aming Preston family, mula pa noong Solar Dynasty, nagsimula bilang Imperial Guard, tapos nagpatakbo ng Security Escort Service at ngayon ay Bodyguard Company. Palaging tungkol ito sa pagpapanatili ng iyong pamana. Kaya kung handa ka na maging lehitimo, hindi na natin kailangan na pilitin pa ito. Dapat ginawa mo ito noon pa. Sa loob ng 500 taon, nabuhay tayo sa isang buhay na nakatayo sa talim ng kutsilyo, na nagdulot ng kakaunting lalaki na lang sa pamilya. Marahil ito nga ay karma. Sundin natin ang plano mo. Lituhin natin sila. Maraming mga hindi nakikilalang bangkay bawat taon. Maaari tayong kumuha ng isa. Gawing parang iyon, baguhin ang itsura at ilibing. Iyon ay mabuting gawa, di ba? Kaya ano sa palagay mo? Ang mamimili ay nakapag-inspection na sa bangkay. Walang hinalang lumitaw. Ang gantimpalang $1 bilyon ay pumasok na sa account. Maayos ang nangyari. Sa totoo lang, ito ang pinakadiretsahang mamimili na nakita ko. Dylan, napakadali naman makuha ang bilyong iyon. Magpanggap ka lang para walang mamatay at walang magtanim ng galit. Lahat panalo. Genesis, may nakita ka bang galaw kay Ava kamakailan? Si Eva ay umalis sa Preston family 3 araw na ang nakalipas at hindi na nagpakita mula noon. Mukhang sinunod niya ang mga tagubilin mo at nagtago na. Pagkatapos makuha ang gantimpala, ito ay tiyak na ang pinakamagandang pagkakataon niya para mabuhay. Sayang lang, hindi natin nalaman ang kanyang pinagmulan. Medyo misteryoso siya. Saan ka pupunta? Siyempre para makita ang prinsesa. Siguraduhin mong makauwi ka bago ang hapunan. Ava. Ava,
Hindi ba sinabi ko sa'yo na umalis ka? Patay na si Ava. Gumamit ako ng pamamaraan ng pagbabalat kayo. Niloko ko ang lahat. Hayaan ang bumili ang kumuha ng gantimpala. Hanggat ikaw ay nagtatago, sa buhay na ito, walang sino man ang makakahanap sa iyo. Ang gusto ko ay walang sino man ang hahanap sa akin. Ava, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Naiintindihan ko. Minsan talagang matalino ako. Ava, kung malaman ng prinsesa na buhay ka pa, ang lahat ng ginawa ko ay magiging walang saysay. Naniniwala na ngayon ang prinsesa na patay na si Ava. Mula ngayon, siya ay mabubuhay bilang ang totoo niyang sarili. Ano ang ibig mong sabihin? Ang elixir ng immortalidad na ito ay malamang na hindi mapupunta sa kamay ng emperador. Itago mo ito. Hindi mo pa rin naalala? Ang elixir ng immortalidad na ito malamang ay hindi mapupunta sa kamay ng emperador. Itago mo ito. Ang elixir ng immortalidad na ito, malamang ay hindi mapupunta sa kamay ng emperador. Po, itago mo ito. Ikaw? Babalikan ko kayong lahat. Dylan, sabi mo, babalik ka agad para hanapin kami. Pero ang paghihintay na ito ay tumagal ng 500 taon. Ava, ikaw. Wala na si Ava. Ang pangalan ko ay si Ava Sinclair. Ava Sinclair. Ngayong nakita mo nang lumaki ako, nabigo ka ba? Bakit ako mabibigo? Kung hindi, paano mo hindi ako nakilala? Mula nang magising ka sa Ancestral Hall, nakilala na kita kaagad. Ang expression mo, ang kilos mo, ang paraan ng paghawak mo ng patalim, ang mahinahon mong boses, lahat ay eksaktong tulad ng naaalala ko, Dylan. Kung nalaman mong ako nga, bakit mo ipinato ang 10 bilyong gantimpala? Sa sarili mong ulo? Hindi ka ba natakot na baka talagang gawin ko at patayin kita? Kung ginawa mo, ang mission ko ay matatapos na. Wala nang kailangan na mag-aksaya ng walang katapusang taon sa pagbabantay sa iyong minamahal na pamilyang Preston. Kung hindi mo ginawa, para kay Ava Sinclair, ang buhay ay magkakaroon na sana ng bagong kahulugan. Hindi ko pa rin maintindihan. Dylan, nang umalis ka, ilang taon na ako noon? Mga 5 o 6 na taong gulang. Mula sa isang bata na 5 o 6 na taong gulang hanggang sa maging babaeng 500 taon na, para sa katulad ko, ang pagiging obsessed ay talagang masakit. Binigyan mo ako ng elixir ng immortalidad, kaya ang mission ko ay protektahan ang pamilya Preston. 500 taon. Ikaw pa rin ang nagprotekta sa pamilya Preston. Ano talaga ang nangyari noon? Nang ikaw ay mahulog noong araw na yon, mabilis akong natagpuan ng aking ama at dinala pabalik sa palasyo. Bago ako umalis, ibinigay ko ang elixir ng immortalidad kay Sadie. Patuloy siyang tumakas, nagtatago kung saan-saan at hindi na kami muling nagkaroon ng pagkakataon na magkita. Pero sabi ni Sadie ang elixir ng immortalidad ay nasa iyo. Hindi pa ako tapos. Nang ang lahat ay tuluyang humupa, lumipas ang 70 taon. At ang mga tao sa palasyo ay unti-unting nakalimot sa buong pangyayari. Doon ko lang tuluyang nakalabas ng palasyo. Nang muling makita ko si Sadie, pareho na kaming 80 taong gulang. Mukha siyang 80 taon pero ikaw hindi. Dahil noon, wala pa sa amin ang nakatikim ng elixir ng immortalidad. Ang nakapagtataka kahit na dumating na ang kanyang oras, hindi pa rin niya hinawakan ang tabletang iyon. Sinunod niya ang iyong utos at palagi itong itinago para sa akin. Talagang isang tanga siya. Kaya napagkasunduan namin, nahatiin ang elixir ng immortalidad. Iniwan ni Sadie sa akin ng buo ang pamamahala. Doon nagsimula ang patakaran sa puntod ng kanyang kapatid na iyon. Tuwing 10 taon, hihingi ako sa pamilya Preston.
na ang elixir ng immortalidad ay dapat bilhin sa mataas na halaga. Pinilit sila na patuloy na magsumikap at lumago para hindi sila magkawatak-watak. Panginoon, napag-isipan mo talaga ito ng mabuti. Nakita mo ako nung bata pa ako. Nakita ako ni Sadie noong matanda na ako, pero wala sa inyo ang nakakita sa akin sa pinakamagandang edad ko. Kaya, naglakbay ako sa mundo bilang si Ava, naglilibot sa mga ordinaryong tao. Itinayo ni Sadie ang isang siglo ng tagumpay para sa pamilya Preston. Mahal na Panginoon, marahil ay mayroon ka ng mga anak at apo ngayon, di ba? Sumama ka sa akin. Ikaw at ang pamilya Preston, palagi ninyong iniisip kung sino ako. 'Di ba ang pagkakakilanlan ko? Ibinigay ko ang video na yon kay Genesis. Sa nakalipas na 500 taon, nakapag-aral ako ng konting musika, chess, pagpipinta at calligraphy, pati na rin ng ilang kasanayan sa pagtatanggol sa sarili. Lahat ng mga boss sa Rivermore ay lumalapit sa akin para lang makipag-deal sa akin para sa ilang likhang sining. Sa pamilyang ito, ikaw lang. Hindi ka nag-asawa. Pag-aasawa? Sa pananalita ngayon, may social anxiety ako at ayaw kong makihalubilo sa mga tao. Simula noon, tahimik lang akong nanatili sa tabi ng pamilya Preston. Sa loob ng 500 taon, paminsan-minsan akong nagtatrabaho bilang hardinero sa lugar ng mga Preston, nasasaksihan ng pamilya na magpatuloy sa bawat salinlahi. Si Sadie, wala pa ring alam gaya ng dati. Parehong mukha sa iba't ibang panahon. Hindi kanya kailanman pinagdudahan. Karaniwan, hindi ko nakikita si Sadie, kaya hindi kailanman nahayag ang tunay kong pagkatao. Noong mga panahong iyon, kahit ang aking ama, ang emperador, ay naghangad ng buhay na walang hanggan, hindi makalaya sa mga pagkakabit sa mundo. Ngunit sa paningin ko, ang walang hanggan ay hindi naman ganoon kagaling. Ang buhay na walang hanggan ay hindi maganda? Sa paglalakbay sa daigdig ng tao, nalaman kong lahat ay tungkol sa katanyagan, kayamanan, pag-ibig at kapangyarihan. Kapag naunawaan mo na ang mga ito, makakamit mo ang mga ito. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi kailanman nakakaunawa nito. May mga humahabol sa katanyagan, may mga humahabol sa pera, may mga humahabol sa pag-ibig, may mga humahabol sa kapangyarihan. Kapag nakuha nila ito, gusto lang nilang mabuhay ng mas matagal pa. Kung hindi nila makuha, ang buhay ay tila ganap na walang saysay. Kung gayon, ano ang hinahanap mo? Ano sa palagay mo? Katanyagan? Parang hindi. Gumagamit ka ng alias. Kapangyarihan, hindi rin iyon. Pera? Kaya mong magtapon ng 1 bilyon kahit kailan. Pag-ibig ba ang habol mo? Sa totoo lang, maraming taon na ang nakalipas. Isinuko ko na ang paghahangad ng buhay na walang hanggan ang nagpatuloy sa akin. Ay ang paniniwala lang na kailangan kong protektahan ang pamilya Preston. Ngunit 2 buwan na ang nakalipas, nakakita ako ng bagong pag-asa muli. May narinig akong bagong dumating, isang binata, gwapong muka, kamukhang kamukha ng tagapagtatag ng mga panahong iyon. Akala ko, hindi ka na talaga babalik. Isang buwan na ang nakalipas, si Dylan ay parehong walang direksyon, palasing at walang kwentang tao. Tapos isang araw, siya ay naging ang tunay na tao sa aking painting. So, kilala mo ako mula sa simula. At binigyan mo ako ng kapangyarihan para magdesisyon, naglabas ng 1 bilyon para maglagay ng bounty sa sarili mo. Kapag pinatay ko kayo, magdedesisyon kayo na protektahan ko ang Preston family. Makakawala ka na sa 500 taong pasanin. Kapag hindi ako gumalaw, ibig sabihin, may nararamdaman si Dylan para sa Ava. Sa pagitan ng logic at emotion, gusto kong malaman kung alin ang pipiliin mo. Sabi nila ang Imperial Guard ay malamig at brutal. Pero sa totoo lang, hindi ko naman sila nakikitang ganun. Dylan, nakilala mo ba ang prinsesa? Kailan ka uuwi para sa dinner? Kain na kayo.
Pagkatapos kong gumising, hindi kami nakakuha ng pagkakataon para magkaroon ng tamang family picture. Ang family picture, ito ay lahat sa parehong picture. Nakuha ko. Aalis ka? Sumama ka sa akin. Grand Elder, ano ang iniisip mo? Ano talaga ang klase ng tao ang prinsesa? Paano siya naging walang puso para habulin ang Ava? Hey, siya ay talagang napaka-devoted. Alam mo ba ang halaga ng proteksyon mula sa pinuno ng Imperial Guard mula pagkabata? Paano siya makakahanap ng ibang tao para sa kanya? Sigh. Sinasabi mo ba na naiinggit siya sa Ava kaya sinabi niya sa Grandmaster para habulin siya? Posible, ang pag-ibig ay may dalawang panig. Ang magandang panig ay tungkol sa pagtanggap at respeto, pero ang masamang panig ay pag-aangkin at inggit. Kapag ang dalawa ay nagkakasama, iyan ang tunay na pag-ibig. So, sa paglalagay ng 1 bilyon sa ulo ng Ava, ito ba talaga ay nagpapatunay na mahal niya ang Grandmaster? Dylan, nandito ka na. Ava? Dylan, ano ba talaga ang nangyayari? Hayaan mong ipakilala ko. Ito si Ava Sinclair, prinsesa ng Solar Dynasty. Napakaswerte na makita ka ulit. Pasensya sa pag-abala sa iyo nitong mga nakaraang araw. Eva, talagang itinago mo ito, ha? Ava Sinclair, prinsesa. Ay wow, dapat naisip ko na ikaw ito. Nabuhay ka ng 500 taon at natagpuan mo na ang taong hinihintay mo. Ikaw rin. Dahil sa maingat na tulong ni Ava nitong mga araw, inimbitahan ko siya para mag-dinner sa bahay. May problema ba sa yon? Dylan, ano man ang sabihin mo, wala tayong maaaring tutulan. Teka, sandali. Dapat tawagan siya ng sister-in-law. Tara, hanapin natin ang photographer, kunin ang group picture para sa lahat. Sige. Sige, kayong dalawa umusog. Halika, halika. Umupo ka dito. Your Highness, please. Tumayo ng tuwid. Uupo ako dito mismo. Okay, magbilang ako 3, 2, 1. Lahat bigyan ako ng ngiti. Halika, 3, 2, 1. Ngiti.